Kabanata 4281. Saglit na nag-alinlangan si Saul Robbins. Si Watson ay kabilang sa isa sa Golden Sons Hermit families, ang Braff family. Ang pamilya ay nagtayo ng isang buong kabisera dito noong sinaunang panahon. Sa lahat ng 6 na Hermit families, sila ang higit na umunlad. Ang pamilya ay bihirang gumawa ng anumang uri ng negosyo. Ang kanilang awtoridad ay mas mataas din sa korte ng imperial. Si Harvey York ay bahagyang sumimangot bago nagpakita ng malalim na tingin sa kanyang mukha. Napansin niya na ang isang hindi nakikitang kamay ay lumalaban sa mga nakatagong pamilya sa mga araw na ito. Sabi nga, kaya niya hindi lubos na malaman ang koneksyon sa pagitan ng mga pamilya at ng kanyang sarili. Nagkaroon siya ng ilang haka-haka ngunit walang konkreto. Matapos iwan sina Saul at Lola, bumalik si Harvey sa Fortune Hall upang pangasiwaan ang mga pagsasaayos kasama ang pagtulong sa isang kakaunti na mga customer. Tapos, umalis din siya maya-maya. Bumalik siya sa villa ng pamilya Zimmer at binuksan ang bintana ng sala bago nakita ang isang Maserati sa labas mismo ng pasukan. Kitang-kita ang mukha ni Silas John pagkatapos niyang ibaba ang bintana. Bumaba si Mandy Zimmer sa passenger seat bago casual na nagsalita si Silas sa kanya. Nanlamig ang mga mata ni Harvey, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Alam niyang hindi maniniwala si Mandy sa anumang sasabihin niya sa pagkakataong ito. Narinig ang mga yabag bago itinulak ni Mandy ang pinto. Medyo nag-alala siya nang makita niya si Harvey na nakatayo sa tabi ng bintana. "Nakita mo lahat?" Tahimik na tanong ni Mandy. Tumango si Harvey bago sumulyap kay Mandy. "Sabi ko sa'yo, hindi mabuting tao si Silas. Lumalapit siya sa'yo ng may dahilan. Hindi ka na dapat makipagkita sa kanya sa susunod." Sumabog sa galit si Mandy matapos marinig ang sinabi ni Harvey. "Medyo nagko-control ka dito, Sir York." Bulalas niya habang malamig na nakatitig kay Harvey. "Huwag mong kalimutan, hiwalay pa tayo. Bakit hindi ako makasakay sa kotse ni Silas kung sasakay Kyrie ka naman sumasakay? Hindi ko makikilala ang ilang mga hot na lalaki, ngunit maaari kang makakuha ng iyong sariling isang sugar mommy. Kamag-anak lang si Silas ng pamilya John. Hindi naman ganoon kataas ang status niya in the first place. Ngunit siya ay isang maalam at masipag na tao. Higit sa lahat, siya ay lubos na mapagmahal sa kanyang dating kasintahan. Sa tuwing pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga problema sa relasyon, palagi siyang bumubuntong hininga bago ilabas ang kanyang seremonya na nasira ng ilang random na bastard. Iba talaga siya kumpara sa isang tulad mo. Kung hindi mo gusto, umalis ka na. Nakakainis ka." Kumunat ang noo ni Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon mula sa kanyang babae. Bihira magsalita ng ganito si Mandy. Natural, may isang bagay na nakakatakot sa kanya. "May nangyari ba sa kumpanya mo? Kung dahil sa akin kaya ko." "Hindi, salamat." Isang malamig na titig ang ipinakita ni Mandy. "At saka, you don't need to pretend that you care. Akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo." Pagkatapos, inihagis ni Mandy ang isang stack ng mga larawan sa lupa. Sumulyap si Harvey bago nakita ang sarili at si Kyrie Patel sa harap ng Fortune Hall na magkahawak kamay. Nakangiti pa si Kyrie ng maliwanag, na parabang siya ang pinakamasayang babae sa buhay. "Ano, wala kang masabi? Nakuha ng pusa ang dila mo o ano? Nagmamadali kang maghanap ng magandang araw para ikasal pagkatapos mong makita ang isang sugar mommy?" Isang buntong hininga ang pinakawala ni Harvey York. "Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na magkaibigan lang kami?" Lalong nanlamig ang tingin ni Mandy Zimmer. "Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na magkaibigan lang kami ni Silas John?" "Iyon ay hindi pareho," sagot ni Harvey. "Anong pinagkaiba?" Isang mapang-asar na ngiti ang ipinakita ni Mandy. "Nagdadalawang isip pa nga si Silas nang ibigay niya sa akin ang mga pictures. Baka daw masira lang ang relasyon natin dahil dito. Pero sa paghusga dito, sigurado akong wala nang masisira pa. May sasabihin ako sa'yo. Kinuha ng sekretarya ko ang kotse ko para sa isang serbisyo. Pagkatapos naming mag-usap ni Silas, pinauwi niya ako pauwi. Wala akong tinatago.
hindi katulad ng iba. Bahagyang nakaramdam ng galit si Harvey matapos marinig ang mapang-insultong salita ni Mandy, ngunit napigilan niya ito. Naniniwala ako sa iyo, ngunit hindi ako naniniwala na si Silas ay isang mabuting tao. Hindi mo ba masasabi? Enough of this, Harvey. I can't tell if he's good or bad myself. Kumukulo si Mandy sa galit. Gusto kong magbago ka, kaya nga ipinakita ko sa iyo ang lahat ng ito. Ayokong makasama mo ulit ang babaeng iyon. Pero hindi mo lang ako naintindihan, nagseselos ka pa ng walang dahilan. Kung may oras ka para dyan, bakit hindi mo na lang kausapin ang nanay ko para suportahan niya ang kasal natin? Pero we already had a deal, mahinahong katwiran ni Harvey. Magpapakasal tayong muli kapag naging pinuno ka ng pamilya Jean. Nagsusumikap din ako para sa layuning iyon. Ikaw. Napakamot ng dibdib si Mandy matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pagkatapos, pumasok si Mandy sa kanyang silid bago sinara ang pinto. Mapait na tumawa si Harvey. Alam niyang ginagawa ni Silas ang lahat para sirain ang relasyon nila ni Mandy. Ito ay karaniwang paghihiganti para sa kung ano ang nangyari dati sa cruise ship. Walang pagdadalawang isip, lalong nanlamig ang mga mata ni Harvey. Bam! Sakto nang papasok na si Harvey sa kanyang silid, biglang lumabas si Mandy bago malamig na tinitigan siya. Binabalaan kita, Harvey, si Silas ang importanteng kliyente ko. May mga proyekto kaming dapat pagtulungan. Kung iniistorbo mo siya ngayon, aayusin ko ang mga scores sa iyo sa lalong madaling panahon. Sandaling natigilan si Harvey bago huminga ng malalim. Fine. Ayoko. But please be careful when you're around him. You should keep a distance whenever possible. Mag-iingat ka ha, lumayo ka ha, kinokontrol mo ba ako? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Mandy. Dapat mong kontrolin ang iyong sarili sa halip. Kung gusto mong magbago ang isip ni inay, mas mabuting simulan mo na ang iyong sarili. Alam ng Diyos kung ang lahat ng mga mag-agarang kumpanya na mayroon ka ay dahil sa iyong katayuan bilang isang pinananatiling tao. At least makakuha ng maayos na trabaho kung gusto mong tumangala si inay sa iyo. Huwag kang mag-alala, nakahanap na ako ng maayos na trabaho, sagot ni Harvey. Nakakuha ako ng isang tindahan na near-renovate habang nag-uusap tayo dito. Malapit na itong maging handa. Ibinato ni Harvey ang kanyang name card na may malabong ngiti. Fortune Hall, Harvey York. Mula ngayon, dapat mo na akong tawaging Master York. J. Mancy, Master York. Isang tindahan. Kinurot ni Mandy Zimmer ang card na nagpapakita ng galit sa kanyang mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka nakakahanap ng tamang trabaho, pero lumabas ka bilang manloloko. Hindi ko pa narinig na pumasok ka sa Geomancy Art sa pinakamatagal na panahon. Naiintindihan mo ba kung gaano kahalaga ang linya ng trabaho na ito? Hindi mo maaaring kunin ang pera ng mga tao pagkatapos magsalita ng ilang bagay upang linlangin sila. Marami kang papatayin dito. Naiintindihan mo ba? Matapos tingnan ang pamagat, pangalan ng tindahan, at mga turo ni Harvey York. Galit na galit si Mandy. Wala siyang ginagawang maayos. Bumalik sa Buckwood, Floatwell, at Mordo, naisip ni Mandy na talagang isang talentado si Harvey na lalaki. Ngunit pagkatapos na pumunta dito at makita si Kyrie Patel na napakalapit sa isa't isa, kasama ang tinatawag na name card, hindi maiwasan ni Mandy na pagdudahan siya. Ginawa niya lahat yun para lokohin lang ako. Lahat ng ipinakita niya ay isang ilusyon lamang na ginawa para lokohin ang pamilya. Ang taong ginawang posible ang lahat ay walang iba kundi si Kyrie. Walang pag-aalinlangan, kayang gawin ng pamilya Patel ang lahat ng ito. Ang mga larawan sa lupa ay matibay na patunay. Napabuntong hininga si Harvey nang makita ang galit na titig ni Mandy. Hindi mo naman ako kailangang tingnan ng ganyan. I can tell you na nagkita kami ni Kyrie sa loob ng eroplano. Wala siyang kinalaman sa nangyari sa nakaraan. We're just friends. We're working together on something right now, but I can't tell you what it is. May sarili akong layunin na magbukas ng tindahan dito.
Ako rin ay lubos na tiwala sa aking mga kakayahan. Hey, ganun ba? Pinunit ni Mandy sa kalahati ang name card. Kung gusto mo talagang paniwalaan kita. Kung gayon, bibigyan kita ng pagpipilian. Sabihin mo sa akin ang buong dahilan kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito. Hindi lang susubukan kong intindihin, susuportahan pa rin kita sa lahat ng paraan. Alinman iyon o isara mo ang iyong tindahan sa sandaling ito at ihinto ang pananakit sa iba. Sinabi sa kanya ng isip ni Mandy na dapat ay naniwala siya sa mga salita ni Harvey. Ngunit pagkatapos na ipaalala sa sarili ang pagiging lovey-dovey ni Kyrie at Harvey, agad siyang napuno ng walang pigil na galit. Ayaw niyang aminin na nagseselos siya. Naniniwala siya na ang kay-abangan ni Harvey ang nagpapagalit sa kanya. Harvey bitterly chuckled matapos tingnan ang babaeng nasa harapan niya. Lalong gumaganda si Mandy kapag nagagalit. I can't do that. It's harm you more than anything if I tell you about it. Ang Evermore ay kasangkot sa pagtatatag ng Fortune Hall. Hihilahin pababa si Mandy kung alam niya talaga. Ayaw ni Harvey na gawin iyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng Evermore ay sikreto pa rin sa lahat. Sasaktan ako nito. Galit na galit si Mandy. Sabihin mo sa akin ang lahat ngayon, o umalis ka dito sa sandaling ito. Bahagyang napangiti si Harvey nang walang sabi-sabing umiling. Nanginginig sa galit si Mandy. Fine. Ayaw mong sabihin. Kukuha ako ng mga tao na isara ang iyong kasumpa-sumpang Fortune Hall bukas. Tingnan natin kung paano mo patuloy na niloloko ang mga tao pagkatapos. Walang magawang umiling si Harvey bago umakyat sa ikalawang palapag. Hindi niya masabi kay Mandy ang buong sitwasyon nila ng Evermore. Tungkol naman sa nangyari sa Golden Sands, si Mandy ay maniniwala sa kanya kapag lumipas na ang lahat. Ang sabi, babantayan pa rin niya si Silas John nang hindi talaga siya magdudulot ng problema sa ngayon. Hindi tututol si Harvey na durugan si Silas kung magpasya siyang subukan ng anumang nakakatawa. Sa susunod na araw, maagang maaga, lumabas na si Harvey York sa kwarto niya. Nag-alinlangan siya nang madaanan niya ang silid ni Mandy Zimmer. Ayaw niyang kumatok sa pinto kung sakaling mag-away na naman sila muli. May kausap si Lillian Yates nang dumating si Harvey sa sala. Umiwas siya ng tingin, baka sa mukha niya ang pang-aalipusta, nang madaanan niya siya. Naturally, alam niya kung bakit siya nakikipag-away kay Mandy noong nakaraang gabi. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang kawalang hiya. Kumikilos sa telepono sa pinakamahabang oras. Hindi umimik si Harvey kay Lillian bago ito umalis. Sakto habang papalabas siya, binanggit ni Lillian ang pangalan ni Tita Anderson. Nataranta si Harvey. Kausap pa rin niya si Tita Anderson. Kung tutusin, dapat ay ganap na laban sa kanya si Lillian pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Hindi gaanong pinansin ni Harvey dahil ito ay isang maliit na bagay. Mabilis siyang pumasok sa kanyang sasakyan bago siya nagmaneho sa Fortune Hall. Kumain ka na ba ng almusal, Sir York? Gising na si Leona Foley nang naroon si Harvey. Ang kanyang mga mata ay ganap ng nakabawi. Pinangangasiwaan din niya ang ilang negosyo ng Fortune Hall. Ngumiti si Harvey habang umiiling. Ngumiti pabalik si Leona. I made some snacks. Gusto mo? Si Leona ay nakasuot ng floral na miniskirt. Maganda ang gulo ng buhok nito na tuluyang nakaagaw ng atensyon ni Harvey sa kanyang payat na binti. Nang makalapit siya ng kaunti, isang nakaka-preskong hangin ang bumungad kay Harvey. Bumilis ang tibok ng puso ni Harvey bago siya nagpakita ng mahinang ngiti. Salamat, Leona. I should be thanking you instead. Hindi lang ibinalik mo sa akin ang paningin ko, niligtas mo pa ang buhay ko. Si Leona ay matikas na gumagalaw. Nakakahiya na hindi ako pinahintulutan ng aking lolo na tingnan ang mga customer, na sinasabi na ako ay nasa panganib muli kong tutulungan ko tuloy. I'm here all thanks to you. Kung nahihirapan na naman ako, hindi ko alam kung may makakapagligtas pa sa akin. Nasarapan si Harvey sa mga merienda na dala ni Leona habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon. Tama ang lolo mo, masama kung magbasa ka ulit ng ibang tao. Paano ito?
Dadalhin kita sa Golden Estate para tasahin ang mga gusali at lupain. Higit sa lahat, may ilang mahahalagang proyekto na kailangan ko rin ng tulong mo. Nagulat si Leona. Seryoso ka, Sir York? Hinihiling mo sa akin na maging eksperto sa geomancy ng Golden Estate. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi eksakto, parang isang geomancy assistant, I guess. Of course, I'd like you to also deal with the company's management. You'll be my spokesperson for the company. Isang mahinahong ngiti ang ipinakita ni Leona matapos marinig ang sinabi ni Harvey. No problem. Nag-take ako ng management course noong nag-aaral ako sa Amerika noon. May experience naman ako. Mabuti, mabilis na tumayo si Harvey. That's settled then. Maliban sa isang geomancy consultant, ikaw din ang magiging spokesperson ko, tiyak na sagot ni Harvey. Maaari kang magpasya sa mga bagay para sa akin habang wala ako. Iyon ay sinabi, si CEO Hoffman ang may huling say sa mga tuntunin ng kumpanya. Kumurap ng ilang beses si Leona. So, sinasabi mong kailangan kong alagaan si CEO Hoffman para sa iyo. Napangiti si Harvey. You don't have that. I'm the company's major shareholder but I'm used to be hands-off anyway. Tsaka, ako lang ay isang tagalabas sa lungsod. Hindi mo kailangang mag-overthink sa sitwasyon. I asked you to be my spokesperson kasi tinatamad ako. Iyon lang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4285. Maunawaing tumango si Leona Foley. Pagkatapos kumain ng ilang merienda at humigop ng mainit na tsaa, ipinakita ni Harvey York ang ngiti sa kanyang mukha. Tama. Dahil naayos na ang lahat, bibili tayo ng ilang damit sa shopping mall ngayong gabi. Ikaw ang tagapagsalita ko, kung tutuusin. You have to look the part. Bibigyan ka ng isang napakahalagang proyekto. Ang mga taong makikilala mo ay mayaman o makapangyarihan. Huwag hayaang mababa ang tingin nila sa'yo. Hindi lang basta-basta ginawa ni Harvey ang desisyon. Si Lola Hoffman ay nakikitungo na sa junkyard sa puntong ito. Ang lahat ay nagkakalat ng tsismis tungkol sa kung gaano kabaliw si Lola, ngunit alam ni Harvey na ang kumpanya ay magiging agad na makilala sa sandaling mahukay ang Golden Garden. Normal lang na bihisan si Leona ng maayos bago ang okasyon. Higit sa lahat, si Reese Foley ay isang napakatalino na eksperto sa geomancy na may mahalagang bahay. Ngunit kadalasan ay hindi niya sisingilin ang kanyang mga customer para sa isang malaking halaga ng pera, at hindi rin siya nagkaroon ng marami dahil karamihan sa kanya ay ginamit ang ipon sa pagpapagamot ni Leona. Si Leona ay isang babae sa kanyang kapanahunan, ngunit wala siyang damit upang ipakita ang kanyang kagandahan. Bukod sa negosyo, nagpasya si Harvey na mamili kasama si Leona upang suportahan ang kanyang mga pagsisikap. Ibinaba ni Leona ang kanyang ulo. Mayroon pa akong mga damit, pero hindi ko kailangan ng higit pa sa mayroon ako. Bakit hindi? Tumawa si Thomas Burton habang humihigop ng tsaa sa gilid. Bibili din ako ng damit ni Sir York. Ipapahiya natin siya kapag hindi tayo nagbihis ng maayos. Si Sir York ang nangungunang eksperto sa geomancy sa Golden Sands ngayon. Kung magmumukha tayong ordinaryo, magsisimulang magduda ang mga customer sa kakayahan ni Sir York. Gagamitin natin ang card ni Boss kapag pupunta din tayo sa Royal Mall, di ba? Hindi na gaanong naging awkward si Thomas kay Leona noon. Hiram lang muna ako ng pera, tahimik niyang sabi pagkatapos tumingin ng malalim sa mga mata ni Harvey. Ibabalik ko kay Sir York kapag nakuha ko na ang sweldo ko. Ngumiti si Harvey nang hindi tinatanggihan ang alok. Ang iyong mga salita. Siguraduhin na treat ako sa isang masarap na pagkain pagkatapos. Pagkatapos, dumating ang tatlo sa Royal Mall makalipas ang 1 oras. Ang lugar ay ang nangungunang shopping mall ng Golden Sands, na puno ng lahat ng uri ng mga mararangyang bagay at mga nakaistilong tao. Hindi pamilyar si Harvey sa lugar. Hindi niya kailanman nagastuhan ang pagbisita sa mga lugar na tulad nito. May kaunting kaalaman si Leona tungkol sa mga bagay sa paligid,
ngunit hindi rin siya nakabili ng maraming bagay. Napatingin ang dalawa sa paligid na may kakaibang ekspresyon. Si Thomas naman ay medyo pamilyar sa lugar dahil sa kanyang mga karanasan. Mabilis niyang kinuha ang dalawa sa isang komprehensibong branded na tindahan. Hindi rin maliit ang tindahan. Ito ay halos 10,000 talampakan ang lapad, na may 12 ng shopping guide na gumagalaw, at nagpapakilala ng lahat ng uri ng mga item ng damit sa mga customer. Casual na sinulyapan ni Harvey ang isa sa mga tag ng presyo sa mga damit at nakakita ng hindi bababa sa 5 figure. Pakiramdam ni Harvey ay walang pakialam, ngunit si Leona ay nakaramdam ng sobrang hiya. Ngunit sa nakaka-encourage na tingin ni Harvey, mabilis na natauhan si Leona at pumili ng damit na gusto niya. Nakita niya ang ilang business attire na may simpleng ngunit eleganteng kontemporaryong disenyo. Please don't touch the clothes, miss. Precious ang mga products namin dito. Hindi namin maibebenta kung madumihan mo sila. Akmang ibababa na ni Leona ang mga damit, isang mayabang na babae, na tila nagbabantay sa isang tindahan. The manager strutted over in her high heels with a disdainful expression. Natigilan si Leona bago siya sumagot ng, "I'm sorry. I'd like to buy these clothes here. Can you bring them down para subukan ko?" Gusto mong subukan ang mga ito. Sinukat ng manager si Leona at napamura siya nang makita ang kupas nitong kamiseta. Sigurado ka bang makakabili ka ng ganito kamahal? Bakit pa ako papayag na subukan mo ito? Ano bang pinagsasabi mo? Kausap mo mismo ang ginang ng Fortune Hall. Hindi napigilan ni Thomas na magsalita matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang ginang ng Fortune Hall. Natigilan ang manager bago pilit na ngumiti. Kahit na ang isang tulad niya ay nakarinig tungkol sa balita. Ang Fortune Hall ay hindi gaanong sikat tulad ng dati, ngunit ang manager ay hindi maglalakas loob na makipaglaban sa mga kilalang tao na tulad nila. Medyo pamilyar kay Harvey ang boses ng manager. Kaagad niyang itinaas ang ulo bago nakilala ang babae. Isa siya sa mga mabuting kaibigan ni Gisela Miller. Naroon din ang babae nang gumawa ng malaking aksyon si Weston Miller para sa kanyang proposal. Sa isang malapitang sulyap, nakita ni Harvey ang isang tag sa kanyang dibdib na may label na Henley Johnson. Sabi nito, tumahimik si Harvey dahil hindi siya nakilala ng babae. Ayaw niyang magdulot ng malaking eksena. Anong kulay ang gusto mo, miss? Marami tayong mapagpipilian dito. Pilit na ngumiti si Henley. Mas gugustuhin pa niyang magbenta ng ilang damit dito. Mabilis na kinaladkad ni Leona si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon. Tulungan mo akong tingnan, Sir York. Alin ang mas maganda sa akin? Oh, Sir York. Sa wakas ay nakilala ni Henley si Harvey. Natigilan siya saglit bago malamig na tumawa. Kahit na gumawa si Harvey ng isang mahusay na palabas sa panahon ng panukala ni Weston, nagawa ni Gisela na malaman ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang live-in-in-law pagkatapos noon. Walang kahit isang onsa ng takot ang nakita sa mukha ni Henley sa sandaling iyon. Napakaganda, Harvey. Talagang lumipat ka ng ibang mundo, ha? Hindi lang live-in son-in-law ka na, pero nandito ka rin nakikipag-hook sa Lady of Fortune Hall. Medyo kahanga-hanga talaga. Natigilan si Leona. Magkakilala kayo. Isang beses na tayong nagkita, mabilis na sagot ni Harvey. Hey. Isang beses nagkita. Henley crossed her arms na may panghahamak sa mukha. Natatakot ka na baka malaman ng sugar mommy mo na kept man ka lang. Marami na akong nakitang katulad mo. Magpapanggap ka mamaya sa damit niya, di ba? Sasabihin mo sa akin na nakalimutan mo ang iyong card pagkatapos nito. Babayaran ka na lang ng hindi mo alam ng sugar mommy mo. Pwede mo bang subukang pagandahin ang sarili mo? Lalaki ka. Kailangan mong mag-ingat sa lalaking ito, miss. Baka lamunin ka lang niya ng buo nang hindi mo alam. Ang mga lalaking tulad nito ang pinakamaalam kung paano sasamantalahin ang isang tao. Matapos marinig ang mga salita ni Henley Johnson, mabilis na umikot ang ilang mga customer sa paligid ng kaguluhan na may mapanghamak na mga ekspresyon. Hindi lang binabaliwala ng lalaking iyon ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya, ngunit nandito rin siya sa labas na naghahanap ng sugar mommy.
Gaano siya kawalang hiya? Henley, tama ba? Agad na nagdilim ang mukha ni Leona Foley matapos marinig ni Henley ang walang humpay na pagpuna kay Harvey York. Nandito kami para mamili, hindi para marinig ang bibig mo. E didimande kita dahil dito. Walang pakialam si Leona na iniinsulto siya. Ngunit hindi niya matanggap na ganoon din ang pagtrato kay Harvey. Magdedemanda ka, hindi makapaniwala si Henley. Okay lang ba ang utak mo? Hindi mo ba alam na isa ako sa 10 golden manager ng Royal Mall? Anong silbi ng pagdemanda mo sa akin? Nasa lahat ng dako ang lalaking tulad nito. Malalaman ko sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Sinasabi ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo. Hindi lang ako ay demanda ng pamilya mo para dito, kundi magpapasalamat din sila sa akin para dito. Sigurado ka bang kaya mo pang bilhin ang mga damit na ito? Ang ilang magagandang shopping guide ay napuno ng pang-aalipusta kapag nagpapakita ng malamig na mga titig. Hindi lamang nila naisip na si Harvey ay isang pinananatiling tao, ngunit naisip din nila na siya ay pupunta para sa isang taong bumagsak na sa mundo. Marahil wala tayong makukuhang negosyo mula sa kanila. Hindi mapakali si Harvey na lapitan ang isang katulad ni Henley. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Leona bago pumita sa itaas ang kanyang paboritong damit. We'll get this one then. Bibili tayo ng iba mamaya. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Henley nang makita ang mga damit sa kamay ni Harvey. Wake up, you bastard. This is a luxury store. Tignan mo ang price tag bago ka magdesisyon. Nakakahiya talaga kung hindi mo mailabas ang pera mo mamaya. Si Leona ay likas na tumingin sa tag ng presyo bago tuluyang nabigla. Ang tag ay may $20,000 na may label dito. Hindi man lang siya kumita ng ganito kalaking pera habang nagtatrabaho ng part-time sa Amerika. Siya ay likas na umiling. Sobrang mahal lang nito. Napangisi si Henley matapos makita ang tanawin. Not bad. What a match made in heaven. Bagay talaga kayong dalawa sa isa't isa. Ang ganda ng chemistry nyo. Malinaw na wala kang pera. Nandito ka lang para kumuha ng ilang litrato para ipakita, pero nagrereklamo ka sa aming serbisyo. Umalis ka na lang kung ayaw mo sa ugali namin. Tigilan mo na ang pagsira ng negosyo namin dito. Malamig na nanunuya ang mga shopping guide, at umaasang aalis sina Harvey at Leona sa lugar at tigilan na nilang sirain ang tindahan. Dumagsa din ang mayayaman at malalakas na customer para manood ng palabas. Sumama ang ekspresyon ni Leona. Lumalampas ka sa linya, Henley. Mga customer kami dito, mga customer. Natawa si Henley dahil sa hindi makapaniwala. Ang mga taong may pera lamang ang mga customer. Hindi kami interesado sa pagsilbi sa mga talunan na pumupunta para sa air conditioning at ilang mga larawan. Paano namin gagawin ang trabaho namin kung gagamitin namin ang lahat ng lakas namin sa mga taong katulad nyo? Naiinis na inagaw ni Henley ang damit sa kamay ni Harvey. We'll have to disinfect and do maintenance on the clothes later. Grabe kung maiinis ang mga customer dito. Ang ibang mga shopping guide ay nagpakita ng matuwid na tingin pagkatapos marinig ang mga argumentong iyon. Hindi lang sila makakabili ng mga damit, kundi nagdudulot din sila ng problema sa atin. Medyo nagalit si Leona Foley sa nakita. Anong klaseng manager ka, Henley Johnson? Anong silbi ng pagtrato sa amin ng ganito? Sa tingin mo ba hindi kami makakabili ng damit? Tinatrato ka ng ganito. Napangiti si Henley. Nasobrahan mo ang iyong sarili, miss. Sa tingin mo may karapatan ka bang magsabi ng ganyan? Isa ako sa mga Golden Sands manager dito. Kumikita ako ng daan-daang libong dolyar kada taon. Ikaw, babae ka lang na naka-faded shirt. Tigilan mo na ang pagpapanggap na mayaman ka. Kahit nabibili ka ng damit, hindi ito dapat naruroon ngayon. Pagkatapos, itinuro ni Henley ang kalye sa labas. Maglakad ka lang doon saglit, at makikita mo na ang maraming stall sa paligid. Kailangan mo lang ng ilang dolyar bawat damit. Siguradong kakayanin mo ito. Kung talagang magpapakitang gilas ka, bibigyan kita ng pagkakataon alang-alang sa pagiging babae ng Fortune Hall.
Kaya ko magdala ng ilang clearance item para sa iyo. Pero kahit bigyan kita ng 10% discount, kakayanin mo ba? Humakbang si Harvey at ibinalik ang mga damit sa counter. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Leona. Tara, bibili tayo ng damit sa ibang lugar. Walang pagdadalawang isip na sinundan ni Leona si Harvey palabas ng tindahan. Malamig na tumawa si Henley bago siya tumawag ng ilan pang mga shopping guide. Bilis! Lahat ng nahawakan at nilakaran nila ay dapat na disimpektahin at sabugan ng pabango. Huwag hayaang madungisan ng kaawa-awang hangin ang ating tindahan. Sa kanila naman, wala silang kakayanin kahit na matapos ang 10 iba't ibang tindahan. Nagtawanan ang mga shopping guide at mga customer matapos marinig ang sinabi ni Henley. Nagpapanggap pa rin sila hanggang ngayon. Ano ang punto? Tuluyan na silang hindi pinansin ni Harvey at kinaladkad si Leona sa tindahan sa harapan. Ito ay isang napakakilalang stylish na tindahan sa bansa, ang Elegant Edge. Ito ay isang napakataas na uri ng lugar. Tanging ang mga tao mula sa mga upper social circle ang kayang bumili ng mga damit dito. Si Henley at ang iba pa ay nanunuya kay Harvey at sa dalawa pa. Karaniwang nagbibigay ng mga diskwento ang kanilang tindahan, ngunit naniniwala sila na hindi kayang bayaran ni Harvey at ng iba pa ang kanilang damit, pabayaan ang isang bagay mula sa Elegant Edge, na isang lugar na hindi kailanman nagbibigay ng anumang mga diskwento. Ang bawat piraso ng damit ay gawa sa kamay ng mga designer na may hindi mabilang na mga parangal sa disenyo. Ang damit dito ay umabot ng hindi bababa sa 6 digits bawat isa. Kitang-kita ng mga tauhan sa loob ng Elegant Edge ang kaguluhan kanina, pero maiinit na ngiti lang ang ipinakita nila nang walang panghahamak kay Harvey at Leona. Paano kami makakatulong? Namilog ang mga mata ni Leona matapos makita ang mga tag ng presyo. Mabilis niyang hinayla ang kamay ni Harvey, na sinusubukang makaalis agad sa lugar. Tumawa lang si Harvey. Gusto ko ang bawat piraso ng damit na nababagay sa estilo at figure ng babaeng ito. Gusto kong ihatid mo rin sila, kung maaari. Pagkatapos, inilabas ni Harvey ang kanyang black card. Tandaan, gusto ko ang bawat isa. Lahat ng ito. Nagpakita ng masamang tingin si Henley Johnson bago siya humagalpak ng tawa. Sa tingin ba niya siya ay isang mayamang tagapagmana o ano? Isa lang siyang iniingatang tao. Wala na bang self-awareness ang mga tao ngayon? Kung kaya niyang bumili ng medyas sa tindahan na iyon, aaminin ko na ang pagkatalo. Kung tutuusin, marami sa mayayaman at makapangyarihan ang hindi man lang manggahas na bumili ng kahit ano mula sa Elegant Edge. Ang isang pinananatiling tao ay hindi magkakaroon ng pera para dito. Isang malaking grupo ng mga gabay sa pamimili at mga customer ang mabilis na dumating upang panuurin si Harvey York na nagbibiro sa kanyang sarili. Nag-alinlangan ang staff ng Elegant Edge nang magkatinginan sila, ngunit nagpasya silang ganap na pagsilbihan si Leona. Di nagtagal, ang bawat piraso ng angkop na damit ay pinili. 12-dosenang mga bag na may damit na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ang napuno. B. Isang maliit na resibo ang lumabas sa sandaling e-swipe ni Harvey ang kanyang card. Ha! Laking gulat ng lahat sa paligid. Ang mga gabay sa pamimili at mga bisita ay napuno ng lubos na kawalang paniwala. Lahat sila ay nagpapakita ng paninibugho habang nakatingin kay Leona. Walang nag-isip na ganito pala talaga kay Amon si Harvey para magtapon ng napakaraming pera. Imposible. Imposible ito. Nakabuka ang mga panga ni Henley at ng ilang shopping guide. Isang matinding panghihinayang ang pumasok sa kanilang isipan hanggang sa muntik na silang mawalan ng malay. Tinatawag nila si Harvey na isang talunan at isang iniingatang tao na ang kayang bilhin ay mga paninda lamang. Ngunit pagkatapos, ano ang nangyari? Sila ay lubos na hindi iginagalang sa isang kisap mata. Nadama ni Henley ang lubos na pinakamasama. Nabigla siya. Siya ay lubos na hindi makapaniwala. Nakaramdam siya ng hindi masabi na kakilakilabot sa sandaling ito. Sinabi niya kay Harvey na wala siyang karapatan na maging customer niya noon pa lang. Ngunit nakabili na siya ng mga damit na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ng isang beses.
Wala siyang karapatang tingnan ng masama ang isang taong tulad niya. Siya ay mapagmataas sa pagkakaroon ng daan-daang libong dolyar kada taon, ngunit iyon ang halaga ng ekstrang sukli para kay Harvey. Walang ibang laman si Henley kundi panghihinayang sa mismong sandaling iyon. Kung tutuusin, lahat ay nagpapakita ng mapang-asar at mapaglarong mga ekspresyon nang sila ay tumitig sa kanya. Remember, everyone, kanina ko pa gustong ubusin ang pera ko sa tindahan sa harap. Ngunit hindi ko inaasahan na ang isa sa mga golden manager ay magiging napaka-judgmental. Ang mga nakatataas ay dapat nabulag upang kumuha ng isang tulad nito. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nandito pa kayong lahat na bumibili ng mga damit na may manager at brand na ganito. Napapatawa lang siya kung magpasya kang magsuot ng isang bagay na casual at pumunta dito. Ang mga salita ni Harvey ay lubos na nagpalamig sa mga tao bago sila napuno ng pagkasuklam. Nandito ang lahat para mamili para sa kapaligiran, at isang harapan. Pero dahil naging ganito kabastos si Henley, sinong pupunta sa tindahan niya noon? Sa madaling salita, hindi lang naging malungkot ang kanyang kinabukasan, hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataong manatili sa industriya dahil sa kay Harvey. Literal na naubos ang kanyang sweldo sa mismong sandaling iyon. Umubo ng dugo si Henley bago nahimete sa lupa. Boom! Sabay vibrate ng phone ni Harvey. Maririnig mula sa kabilang panig ang gulat na boses ni Castile Foster. Masama ito, Sir York. Narito ang mga tao mula sa departamento ng pabahay upang imbestigahan ang Fortune Hall. Kabanata 4290. Pagbalik ni Harvey York at ng iba pa, 100 sasakyan na ang nakapaligid sa lugar. Naroon ang pulisya, departamento ng pabahay, at maging ang departamento ng kalye. Sa madaling salita, ang mga taong iyon ay kumakatawan sa magkasanib na pagpapatupad ng batas ng gobyerno. 12 ng mga tao na nakauniporme ay ganap na nakapalibot sa lugar, na may nakapatong sa kanilang mga kamay sa lahat ng may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. May nagmamaneho pa sa kanilang excavator na may matuwid ngunit malayong tingin. 2 kalbong lalaki ang nakatayo sa pinakaharap. Ang isa sa kanila ay mas matangkad kaysa sa isa. Ang isa ay medyo stockier. Ang matangkad ay nakasuot ng uniforme ng housing department na may tag sa dibdib na may tatak na Samson Lee. Ang chubbier na lalaki ay isang inspector ng departamento ng pulisya na tinatawag na si Cyrus Bierstadt. Ang dalawa ay karaniwang ginagamit ng gobyerno na magkasama upang walisin ang anumang mga ilegal na gusali. Ang kanilang target para sa araw na iyon ay walang iba kundi ang Fortune Hall mismo. Hindi sumipot si Cliff Saban bagkus ay sinabihan na niya ang kanyang mga nasasakupan na bantayan ang pasukan upang maiwasan si Samson at mga tauhan ni Cyrus mula sa pagpasok sa loob. Pagkatapos ng lahat, ang mga mabangis na tao ay malamang nabasagin ng kaunti ang pagsasaayos sa loob kung magagawa nila. Ito ay magiging grabe kung mangyari yun. Hindi natakot si Cliff sa mga taong iyon, ngunit natatakot siya sa mararamdaman ni Harvey kung ang lugar ay ganap na mawasak. Si Daryl Jackson ay nagpakita sa Fortune Hall upang gumawa ng higit pang trabaho bago makita ang tanawin sa harap niya. Gustong magpakitang gilas ni Cliff at Daryl sa harap ni Harvey matapos itong makitang dumating, ngunit mabilis niya itong kinawayan pabalik. Bago pa man makapagsalita si Harvey, mabilis na lumabas si Thomas Burton bago hinawakan ang mga kamay ng 2 lalaki na may ngiti sa kanyang mukha. Oh, Direk Lee at Direktor Bierstadt, anong nagdala sa inyong dalawa dito? Ito ay isang karangalan. Mabilis siyang naglabas ng pera bago magalang na iniabot iyon. Kung tutusin, si Thomas ay dating mayaman na humarap sa mga opisyal ng gobyernong ito. Nais niyang harapin ang problema sa pinakamababang dami ng problema sa sandaling ito. Halika, bakit hindi tayo mag-inuman sa Drunken House mamayang hapon? Ere-report ko lahat ng gawain dito para sa iyo pagkatapos. Pagkatapos, pinagsalikop ni Thomas ang kanyang mga kamay, na para bang alam na niya ang iniisip ng mga direktor. Tumabi ka. Alam ni Cyrus na bumagsak na si Thomas, kaya hindi siya nagdalawang isip na itulak siya sa isang tabi. Tama na. Ito ay isang opisyal na tungkulin.
Dalhin mo ang may-ari dito ngayon, kung hindi, agad naming isasara ang tindahan. At kayong mga tao, bawat isa sa inyo ay babalik sa amin para sa investigasyon. Nakikipagtulungan kayo sa sospek. Napakabangis ng mga salita ni Cyrus. Nahihiyang sumandal si Thomas. Bakit mo gagawin ang isang bagay na ganito kalaki? Lagi naman tayong nakakapag-usap, di ba? Magkaibigan tayong lahat dito, kami. Sampal. Mabilis na sinampal ni Cyrus si Thomas sa mukha. Hindi mo ako kaibigan. I'm an honest and just man. Can't you tell? May sasabihin ako sa iyo. Nakatanggap kami ng mga ulat na nagsasabing ang shop na ito ay nang scam ng mga tao kamakailan. Pinaghihinalaan namin na may mga ilegal na dokumento na kinasasangkutan ng gusali at ang may-ari ay isang manlilinlang. Makipagtulungan kayo sa investigasyon, o lahat kayo ay kakasuhan.